ang mga tao, kaya pumangit maging ang environment, lahat ng kapangitan, sapagkat hindi nasunod ang gusto ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit Kristiyano na tayo, kapag hindi natin pinayagan ang Diyos ang nasusunod, papangit na rin tayo. Pangit nga eh. Hindi mangyayari, isaksa ka ng pangit. Alright, me? Bakit? Ang pinakamagandang masunod ay yung kalooban ng pinakamaganda. Sa sovereign of God, sovereignty ng Holy Spirit, siya ay Diyos, kapantay ng Ama at ng Anak, at nagpapasya ayon sa kanyang magalingin. Ngayon, ano mo naman yung gifts? Kasi pag-aaralan natin yan ay gifts. Nais ko na rin i-introduce ng spiritual gifts. Kasi ng verse 1 hanggang 3, ganito, I beseech you, therefore, brethren, First Corinthians. 12, sa English nga natin tingnan. Kasi maganda ang microphone natin ngayon. Parang ang sarap magbasa ng English. Nasa ganda pala ng sound ang gana ng pagbabasa ng English. Now, concerning spiritual gifts. Spiritual gifts, mga kapatid, pag sinasabing spiritual gifts, mga spiritual na kaloob, hindi ito physical na kaloob. Iba yung talent and gift. Amen? Pwedeng maging gift ang iyong talent kapag ikaw ay may spiritual gift. Hindi lahat ng magagaling kumanta nakakapagbigay ng pagpapuri sa Diyos. Kasi talented but not spiritually gifted. Kapag ikaw ay magaling laang pero hindi ka sa Diyos, papalakpakan ka pero ang Diyos hindi pinapalakpakan sa iyo. Tama? Pero kung ikaw ay magaling sa paiging tao, you are talented, skilled, pero ikaw ay ligtas, ikaw ay may Holy Spirit, binigyan ka ng spiritual gift. Pag sinabing spiritual gift, that is divine enablement. Divine enablement. In the ministry, since part or member of Christ's body. So lahat ng ligtas, binigyan ng kakayahan para makapag-contribute sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, lahat dito ba may nakakatiyak ng palangit pag namatay? Tiyak ba kayo palangit pag namatay? Are you sure that when you die, you're bound to heaven? Mind you, you are spiritually gifted. You are enabled by God to contribute for the good of the body of Christ. Kaya dapat ang Kristiyano ay contributor. Are you with me? Meron bang sangkap ng katawan na walang silbi? May bahagi ba ng inyong katawan na walang silbi? Pastor, bakit ginalagay pa itong ilong na ito? Wala akong kasilbi-silbi eh. Paano ka hihinga? Yung appendix natin, may silbi din yan. Yung balahibo sa ilong, meron na nga inapapabahin pa, edi lalo kung wala. Amen? Lahat ng mikrobyo, lahat ng dumi, pasok sa iyong sentido kung walang balahibo. Ang balat, may function yan. Ang muscle, may function. Ang skeleton, ang kidney, ang heart, ang lungs, bituka, lahat ng sangkap may kanya-kanyang function na dinisenyo at ibinigay ng Diyos. Kaya lahat dapat ng ligtas may function sa body of Christ. Are you with me? Opo. Imposibleng wala. Spiritual gifts, that is divine enablement. In the ministry, since part or member of Christ's body, the church, ninyo po, paliwanag. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man is speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no one can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Spirit. Ibig sabihin mo kapatid, nung tayo hindi paligtas, tayo mananamba ng Diyos-Diyosan, wala kang spiritual gifts doon. Pero sa magitan ng Banal Espiritu, mas lapat at swak na tawagin mo si Kristo bilang Panginoon dahil ang Holy Spirit. At that moment,
Since God quickened us, yan po ay sumusunod na yung ability. Lahat ng may buhay may kaya. Tama ba? Kahit yung lumpo na basta buhay may magagawa pa yan. Kahit matanda na, basta buhay may magagawa pa yan. Sinik nga putol ang kamay, putol ang paa. Ang mahalaga, hindi putol ang liig. Ano? Ay buo nga ang kamay mo, buo ang paa mo, putol na may liig mo. Anong magagawa mo pa? Kaya hanggat ang liig mo ang hindi putol, may magagawa ka pa. Amen? The very principle of ability is life. When the Lord quickened us, He enabled us. Walang ligtas na walang magagawa para kay Kristo. Kaya matakot ka. Bakit hindi ka naglilingkod kay Kristo kung sangkap ka ng kanyang katawan? Tama ba? So, dinipay ko lang yung sovereignty ng Diyos, ng Holy Spirit. Doon tayo gigiwang. Doon tayo uuli sa sovereignty. Pero ang content po nito is spiritual gifts. No? So, number 1, ating kunin ang sovereignty, the sovereignty of the Spirit in gifts. The sovereignty of the Spirit in gifts. Ano ibig sabihin natin? Ang sovereignty, ibig sabihin ng Holy Spirit ay Diyos. Kapantay ng Ama at ng Anak. At gumagawa ayon sa kanyang ibigin. Kaya, pag sinabing sovereignty, may kinalaman ang gift sa sovereignty ng Diyos. Bakit? Hindi tayo ang namili ng ating kakayahan. Are you with me? Physically speaking, hindi ka ang namili ng iyong ilong. Kung ako lang ang masusunod, bitari ang aking kukunin. Tama ba? Hindi ikaw ang namili ng iyong kulay. Hindi ikaw ang namili ng iyong magiging parents. Hindi ikaw ang namili ng iyong magiging linyada. Sa totoo mga kapatid, kung ano man ang kinasagsagan mo ngayong kurso, ay iniwala, yan talaga ang linyadang nakadesenyo sa iyo. No? So, ganun din mga kapatid, mapapansin natin yan sa verse 11. Tingnan niya po, verse 11. Chapter 12, verse 11. But all this work, yung gifts, that one and the subsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Ang gustong ako'y magpastor ay hindi ang tatay at ang inay. Ang gustong si Brother Romel at ang mga workers natin sila'y mag-full time, hindi ang kanilang mga magulang. Nahadlangan pa nga sila Tama ba? Ang gustong ikaw ay maging Sunday school teachers. Ang gustong ikaw ay gumagawa na kung saan nakadesenyo sa Diyos, hindi ikaw ang pumili ng iyong kakayahan, ng iyong disenyo. It is sovereign choice of God, the Spirit. Ako'y minagaling ng Diyos magpastor. Noong ako'y magpaalam sa Pastor Hernandez, hindi ko sinabi ako'y magpapastor. Sabi ko lang, ako'y papasok sa Bible School para ako'y matuto ng Word of God. At ako'y maging katulong ninyo sa pagtuturo Sunday School. Never na naging dream ko ang magpastor. Kahit sinabi ko, hindi ko sinabi. Bakit? Kita ko si pastor, kahirap magpastor. Siya ngayon nakakalakad ay hirap na, tapos papangarapin ko pa yan. Tapos kita ko, marami nagpapastor, talented, ang gagaling kumanta. Sabi ko, anong papastor? Sa may sa CR lang ang nakakanta Di ka? At magagaling tumugtog. Tapos ako magpapastor. At saka, kalimitan ng pastor nakakalakad at pogi. Doon lang naman ako naging pwede. Yeah. Wala sa hinagap ng isip ko yan. Pero wala tayong magagawa. Sovereign will ng Diyos yan. Amen? Kaya huwag ka nang tumanggi kung yun ang linya mo. Mabibigo ka at mahihirapan ka lang. Kung talagang ikaw ay tinawag din ikaw ay tinawag yan ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Hindi mo kayang agapan yan. Hindi mo kayang pigilan yan. Laging mangyayari
ang gusto ng Diyos. Kaya yung kaligtasan daw nawawala. Di ang Diyos ay bigo. Issue na nga yung eleksyon, yung pag-assurance of salvation pa. Tama ba? But all this worketh that one and the self-same Spirit, abiding to every man severally as he will. Kung anumang kaloob na kakayahan ang ibinigay sa iyo. Ay mga Sunday school teacher, gift yan. Kasama yan sa wisdom and knowledge. Pero yung pag-albularyo, hindi yan gift. Bagaman may miracles na sinabi dito, hindi yan gift. Yung parang sinabi kay Brother Alberto, kung ngayon ipag-pray, ano ipag-pray ko sa inyo? Ay, patapal-tapal. Ano? Seryoso pa naman si Brother Albert, yung pala prayer request, patapal-tapal. Ano, wala tayo niyan. Wala tayo niyan. Mamaya, isahin natin yan. Pero baka pasadahan ang haba nun eh. So, alam niyo bang may kahalin tulad yan sa John chapter 3, verse 6 and 8? Kasi ako naniniwala, we cannot separate service and salvation. Lahat ng naligtas maglilingkod. Pero hindi lahat na naglilingkod ay ligtas. Eh, sabi ng iba pinili ka sa paglilingkod. Paano kang pipili sa paglilingkod kung di ka muna piniling maligtas? Marami naglilingkod, pinagtabuyan pa ng Panginoon. Lumayo kayo saan? Kayo mga manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Naglilingkod na. Pinagtatabuyan pa ng Panginoon. Bakit? Hindi pwedeng maglingkod ang hindi ligtas. Pero kung ligtas ka, maglingkod ka. Bakit? At the moment you are being quickened by the Holy Spirit, you are enabled by God in the ministry. Ipinaliwanag ang regeneration, yung born again. Ang pinanganak ng laman ay laman nga. At ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Meron ako nakausap diyan, worker din dati. Kami yun inaabot ng malalim na gabi sa balitaktakan. Nung gamitin ko yung prinsipyo ng physical birth, inawat niya ako, huwag mong gamitin yan, pang tao yan. Sabi ko, si Kristo gumagamit din ng tao para maintindihan yung pang Diyos. Tama? Ipinapaliwanag dito yung kapanganakang muling espiritual. Ang idea, mga kapatid, ang kapanganakang physical, hindi yan dahil ng ipinanganak. Tama ba? Parang lalim. Kayo ba? Kaya nabuo sa inyong ina ay dahil mo. Tama? May bahagi ka ba para maging bata sa sinapupunan ng iyong ina? O ikaw ay pasya ng iyong ama't ina? Hindi ka pasya. Ultimong maging tao, hindi mo pasya. Kaya yung spiritual gift, hindi mo rin pasya yan. Nasadla ka dyan kasi alam ng Diyos, dyan ka gagamitin. Kaya kung ikaw ay kamay, huwag kang mag-aktong paa. Hindi ka magiging mabisa, hindi ka magiging masaya. Mata ka, bakit ka magiging tainga? Pagkikitay nga, mahilig. Alam mo ang gift mo? Marites. Marisolsol. Maling gift yan. So, ang punto ko lang, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Inihahambing ang kapanganakan at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So, it is not your choice. But the choice of your parents. Ang maging anak ng Diyos ay hindi mo pili, kundi pili ng Diyos. Out of 60 million sperms of men, sabi ng knowledge, power. Ernie Barom, babae. Doon lang ako nakornihan yung pababay pa ng gayon. Ayos na sana eh. Ano sabi niya? Napakinggan ng ninong ko niyon. Sa kanya ko naman napakinggan eh. Naipasa kay ninong ko niyon, naipasa sa akin. 60 million sperms. Isa lang ang papasok sa egg. Amen? Ikaw ay isa sa similya mula sa 60 million. Ba't hindi nagsabay-sabay yun? Ang hirap nun. Bakit puro paa? Ano? Mahirap yun. Isa lang.
Out of billions of people, salamat, isa kang nahirang. Na hindi lang maging tao, kundi maligtas. Is that not enough for us to love the Lord and to serve Him? Amen? Yung maging tao ay biyaya. Kaya ang sino mang hindi panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi papasok sa harian ng langit. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos spiritually hanggat hindi ka muna ipinapanganak ng tubig. Magandang commentary dyan ni Pastor MacArthur, ay pinanganak ng tubig ay yung naging tao ka. Hindi kayo papanganak sa Espiritu kung hindi ka muna naging tao. Kaya 2 beses tayo ipinanganak. Ipinanganak physical at ipinanganak espiritual. Maraming tao ipinanganak lang na 1 beses, pero 2 beses namatay. Ang tunay na ligtas, 2 beses pinanganak, 1 beses namatay. Pero ang hindi ligtas, 2 beses namatay, 1 beses lang ipinanganak. Bakit? Physical birth lang sa kanila. Pero nais ko pong kuning prinsipyo, mga kapatid. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. May pagkahambing ang kapanganak ang espiritual at physical. Ang kapanganak ang physical, ang ibig sabihin niyan, nung ikaw ay ipanganak physical, doon ka nagsimulang maging mabuhay. Ang kapanganak ang espiritual, yun ang bagong buhay. Bakit? Doon ka uli nagsimula. Are you with me? At ang kapanganakan, wala kang contribution. Ikaw ay effect, not the cause. Clear? Verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Isa sa tipo, simbolo ng Holy Spirit ay hangin. Kaya doon sa Acts chapter 2, di ka, nayanig ang kanilang kinatitigilan dahil mayroong isang buhawing malakas. At mayroong mga anyo ng apoy na umano sa kanyang ulo. Parehong simbolo ng Holy Spirit yon. So ngayon, humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Tanong ko, nauutusan niyo ba ang hangin? Sino dito yung Si Tomas, kayang utusan ng hangin. Bakit? Bilang nga niya ang bituin. Sabi, kulang daw ng dalawa eh. Ang lupit nyon, kulang daw ng 2 bituin eh. Gusto nyo bang mautusan ng hangin? Gusto nyo bang mabilang ang bituin? Ihilira kita kay Tomas. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Di ka? At naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling. Anong pinagabingan? Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Hindi ka pasya ng sarili mo. Pasya ka ng hangin. Pasya ka ng Holy Spirit. Amen. Kaya yung kayo maligtas at magkaroon ng kakayahan, maging bahagi ng kanyang universal church. Debatable pa yan. Invisible body and visible body. I believe both. Lahat ng ligtas, bumubuo ng tunay na iglesia, baptized by the Holy Spirit. Dahil merong nabaptized by the water, pero hindi membro talaga ng esensya ng church. Madaling magpadami sa lokal. At alam niyo ba, ang church ay parang garni ang hambing, organization and organism. Ang church as an organization, as local churches, dumadami yan. Sa Batangas City pa lang, ang dami local churches. Pero as an organism, lumalaki lang katawan. Tama? Dumadaming iglesia, pero sa reality, lumalaki lang ang katawan. At malaki ng katawan, ganap ng dalaga. Amen? Hindi na ho tayo bata na nagpipiko pa ang church. Dalaga na, handa na sa kasalan. At malapit na pong dumating ang kasintahang lalaki. Kaya ang kasintahang babae, laging umaten, huwag pawala-wala. Kahirap naman ikakasal ka kung saan ka pa naglalamyarda. Saan nakakita? Ikakasal eh. O sino-sino pang kalipon. Amen?
Kung kanino pa nang kakaroon ng commitment, mga kapatid, we are already betrothed to Christ. Tayo po'y napamulong na. Tayo po'y ikakasal na. Tayo ay kay Kristo na. Kaya wag na ho tayong palandi-landi kung kanino pa. Tayo magseryoso sa ating asawang darating. Are you with me? Kaya mga kapatid, ang hiwaga nito pero ito'y katotohanan. Bit may emergency alert extreme. Orange rainfall. Pambilan, walang outline ko. Ito ang pumunta. Kaya pala, orange. Wala naman sa puntos ko yung orange. Okay. So, bihirang yan. Pasulpot-sulpot yung orange na yan. Verse 8 tayo, verse 8. Lagyan natin. Umihip ang hangin kung saan niya ibig. So mga kapatid, gayon din. Kaakibat ng pagiging ipinanganak na muli, yung kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ka pwedeng maglingkod hanggat hindi ka ipinapanganak na muli. Pero hindi ka naman dapat hindi naglilingkod kung ikaw ay talagang ipinanganak na muli. Klaro ba? So, kinuha lang natin ang prinsipyo, mga kapatid. Doon sa Efeso, ang dami yan. Efeso 1:5, 7, 9, and 11. Maging ating kaligtasan, talagang yan ay kalooban ng Diyos ang nasunod. Okay, so number 2. The sovereignty of the Spirit in gifts. Yan ang una. Then number 2. The spring of spiritual ability. Pag sinabi spiritual ability, yan ang nga pong gifts na binigay sa atin. Pag sinabing spring, anong idea ng spring? Yung nalundag. Hindi po, ibig sabihin fountain. Bukal. Source. Mga kapatid, hindi tayo nagkaroon ng kakayahan dahil ng mga teacher. Dahil ng ating parents. Ang kakayahan ay nanggaling talaga sa Diyos. Verse 6 and 7. Tingnan niyo po, verse 6 and 7. Ay mga kapatid, mamaya mapapansin din natin yan. And there are diversities of operations. But it is the same God which worketh all in all. Verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Marami pero ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Pakibasa ulit. Ano ba yan? Sinabi ko? And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh. Ano ibig sabihin natin? Lahat ng kakayahan ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Brother Rani, may kakayahang maglingkod para sa pag-maintain ng bahay-sambahan sa kuryente, sa wiring. Ano kaya yun? Physical, skilled. Pero, asan yung spiritual gift doon? Yung kanyang knowledge. Yung kanyang, so doon papatak yun. Ginagamit siya doon. Mga workers, ginagamit kayo. Mga involved, mga teachers, ginagamit kayo. Sa music, ginagamit kayo. Hindi yan ang galing sa akin, yung kakayanan ninyong yan. Yan ay nanggaling talaga sa banal na Espiritu. Tama? Kayo, meron ho ba kayo? Amen. Iba pa yung gift kaysa fruit. Yeah? Iba ba yung gift ng Holy Spirit kaysa fruit of the Spirit? Pero kung yun, wala, magkakasama yun. Acts 20:28. Tingnan niyo po, Acts 20:28. Ang idinidin po natin dito sa the spring of spiritual ability, ito po ay Diyos mismo ang origin at ito'y hindi likha ng tao.
Kaya mahirap pilitin ng tao ang hindi talaga naman binigyan ng Diyos. At ulit sa totoo na mga kapatid, napakahirap ipaunawa ang Diyos sa mga tao. Ang Diyos mismo ang nagkait na magpaunawa. Mahirap yun. Ano ba, imposibleng buksan kapag ang Diyos ang nagsara? At imposibleng isara kapag ang Diyos ang nagbukas. Napansin niyo ba sa Matthew chapter 13? Naalala ko lang, bago yung Acts 20:28. Tingnan niyo po yung 13:11. Tingnan niyo po yung Matthew 13 verse 11. Parang tayo Bible study lang yan. Kaya mamaya, dadagos na tayo mamaya. Dadagos tayo. Kasi napapansin ko yan, mga pinahihilan dumagos. Hanggang pag ako ay parang teaching lang, para kayo para kayo nasa heaven. No? Ano sabi diyan? 13 anong sabi ko? 11. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Kalahin mo kung ang Diyos ay hindi electionist. Dapat ipinagkaloob sa lahat yan. Tama ba? Kaya magpasalamat kayo. Hindi na lahat ng naiintindihan natin, naiintindihan nila. Hindi lahat ng natatanggap natin ng masaya ay natatanggap nilang masaya. Bakit? Ang Diyos sadyang intentional ang Panginoong Hesus na ipaalam ito sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga anak, pero hindi sa kanila. Gusto ba ng Diyos lahat maligtas as in katulad ng kanilang sinasabi? Dapat ang Diyos, siya na ang pinakasimpleng mangaral. Yung hagip ng kahit grade, 1-year-old pa lang. Ang lupit nun. Ngayon, pababa ang pagpasok eh. May napasok na ba ngayon ng 1-year-old pa lang? Wala? Ay, may nasa tiyan pala tinuturuan na eh. Kaya paglabas, barabas. Ano? Ayun eh. So, ganun din mga kapatid, doon sa Acts 20:28, tuloy natin Acts 20:28. Tingnan niyo mga kapatid, hindi talaga galing sa Diyos o sa tao, kundi spirit sovereignty. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang gusto, kaya siya yung source nito. Siya yung spring nito. Siya yung fountain of spiritual gifts. Hindi ito man-made. Kaya mahirap ilagay, nyapat magaling at matalino, deacon agad. Ang mga iglesia ni Cristo, mayaman lang, kilala sa lipunan, deacon ka. Kalaunay, demon ka. Oo, sa totoo na. Hindi porke matalino ka, secularly, fitted ka. Hindi porke ikaw ay mayaman, fitted ka. Dapat ikaw ay anak ng Diyos. At ikaw ay binigyan ng kakayahan ng Diyos. Ang Diyos ang naglalagay ng sangkap, wag tayo. Kaya nabuburilyaso eh, marunong pa tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang iglesia hindi yan pinapatakbo ng sekular. Katandaan niyo yan na, alam mo, talino nito, sipag ito, ang kising ito, pastor yan. Bakit? Kung hindi ligtas yan, kumisig ka na. Hindi ka pwede. Di ka? Ang magpastor, biyaya din yan ng Panginoon. Ang maging asawa ng pastor, ayawan. Tatanungin ko si mami, biyaya din ng Panginoon yan. Mag-workers, biyaya ba sa inyo mga workers, kayo workers? Miniting ko ang mga babae ng isang Huwebes. At susunod naman ay ang mga lalaki sa Huwebes ng hapon bago mag-outreach. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Sino ang gumawa ng elders? Ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Sino ang gumawa na ikaw ay maging pastor? Holy Spirit. Kaya yung mga ministro,
Hindi yun. Hindi yun leader ng Panginoon. Bakit? Hindi sila naniniwala sa Holy Spirit. Kaya yung layman at mga preacher ng Jehovah Witnesses, hindi yun lingkod ng Diyos. Bakit? Hindi sila naniniwala na tama sa Holy Spirit. Dahil ang gumagawa ng leader, ang gumagawa ng teacher, ang nagbibigay ng kakayahan sa loob ng kanyang iglesia ay hindi mga magulang, hindi mga kapatid, hindi kaklase, hindi kumpare, hindi palakasan, system ang maglingkod sa Diyos. Diyos ang gumagawa niyan. Are you with me? Maliwanag ko ba? Ingatan ninyo yung sarili. So number 2, all gifts flow from the same Spirit. God Himself is the origin. No gift is man-made. Ang gumagawa na ikaw ay magkaroon ng iyong gift, kakayahan para magamit sa kabuuan ng iglesia. Yan po'y Diyos ang nagbigay. At yan ay ibinigay. Mamaya, makikita natin bakit ibinigay. Kaya ba meron? Walang ligtas na hindi wala. Tama. Tama ba? Kaya ba ay buo pa ang katawan? Lahat ba ng sangkap napapakinabangan? Kaya dapat lahat ng membro napapakinabangan. Tama ba? Lahat ng membro napapakinabangan. Tama ba? Then number 3. Oh, praise the Lord. Nagbago na si pastor. The scope of the divine enablement. Ito po yung malawak eh. Verse 8 hanggang 10. Pakibasa po natin ng 8 hanggang 10. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom. Ang scope po, yung saklaw ng spiritual gift na ibinigay sa iglesia, ang iglesyang ito ay mga born again ang bumubuo, mga ligtas na binigyan ng kakayanan, kaya naman gumagawa ayon sa kakanyang kakayahan na ibinigay ng Diyos. Isa yung word of wisdom. Sino sa tingin nyo dito ang may gift ng word of wisdom? Huwag kang magturo kung hindi mo linyada yan. No? Nakikinig ka pang alang eh. You're out of nowhere. Amen? Tama ba? Mga kapatid, hindi hubiro ang mag-aral ng Bible. At kung ilinyada mo talaga ang magturo, sibagi ang pag-aaral. Huwag kung saan dampot lang ng dampot. Mananagot tayo niya sa Panginoon. Amen. Bago ka pumunta ng Google, magbasa ka muna ng iyo. Lalo ngayon, lalo pa yung yung isa. GPT, Mira, inaalok ako ni Brother Joven, Pastor. Hindi naman niya alam na meron na ako. Kaso lang, sa pag-aaral, sa pagta-translate ko lang kalimitan na gagamit yan pero yung pag-outline, pag-aaral ng Bible, nakaka-guilty. Amen? Siguro pwede rin. Dahil ako pinipilit pati si Pastor Nante, kunin mo lang yun, huwag kang masyadong prideful. Napaprideful tuloy ako doon. Di titingnan natin. But my point is this, sadyang may mga binigyan ng karunungan yung wisdom pagdating dito na makapagtuturo. Hindi lahat teacher. Hindi lahat preacher. Tama? Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka teacher, preacher, wala kang pwedeng i-share. Bakit? Mamahina pa bang si Kristo mismo ang karunungan ng Diyos? Tama ba? Christ is the very wisdom of God. So if you have Christ, you have wisdom of God. In fact, we have the mind of Christ. Being, sabi doon, enlightened. Tayo na enlightened. Alam mo, ang ganda ng Efeso 1:18. Kaya tayo naliwanagan para ma-appreciate natin yung spiritual blessing na tinaloy-toy ng chapter 1.
Kasi hindi natin mauunawa ang mga katotohanang pinagpala tayo kung di tayo na-enlighten. Pero hindi lahat ng enlighten nasasambot ang katotohanan. Ang kailangan talaga sa Diyos natin ay ito, ipanganak na muli, tapos maliwanagan. Kasi pwedeng ang tao ay naliliwanagan, pero hindi nasasambot ang ipinapaliwanag. Ano pa nangyayari? Nagagalit doon sa nauunawaan. Yan ang nangyari sa audience ni Stephen. Tama? Klaro naman yung pangaral ni Stephen eh. Pero bakit sila nagalit? They were just cut in the heart, but not pierced in the heart. Iba yung cut kaysa pierce. Ang pierce, tuhog. Ang cut, nasaktan lang. Maraming taong nakikinig, nasasaktan lang, pero hindi natutuhog. Ang tunay na ligtas, natutuhog. Kahit masakit, hindi makalis. Pero yung hindi natuhog, nasaktan lang, lalaban yan. Kaya nga pinatay si Stephen eh. Kaya nakakatakot kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, galit ka kay Eloy. Ay, madaling batuhin ito. Kumusta kayo mga nakikinig? Kayo ba'y galit kay Eloy? Dahil masakit mangaral? Ganyan ang audience ni Stephen. Galit kay Stephen. Pinatay sa bato. Kumusta kayong klaseng nakikinig ngayon? Lagi na akong pinatamaan. Lagi na akong sinermonan. Lagi na akong pinaringgan. Lagi na akong pinasaringan. Yang pastor na yan, ayaw ko nang makita ang ilong niyan. Be careful. Alam ng Diyos ang ating puso. Iba yung just cut by the heart and not pierce the heart. Yung Acts chapter 2, 37, anong nangyari doon? Prick in the heart. Prick, prick. From the Greek word katanoso, that is pierced thoroughly. Para yung Valentine, pinana ni Cupido. Whoosh! Talsik, baon hanggang dulo ang sima. Hindi mo na makuha. Bakit may sima eh? Ako ng aking bata, pag sa likod ko, lagi akong nakikialam. Napakialaman ko yung Sputnik ng aking kuya. Kita ko nang ginagawa yun eh. Isang dikwatrong pako na pinitpit yung dulo, pinalapad, saka nilagyan ng sima. Napakialaman ko. Itinarget ko. Aba, ang galing. Kamay at tinamaan. Dini. At ako ang humila sa takot ko. Siyempre, ay sa likod hindi ako pa mapapalo ng tatay. At ng inay, hinila ko, dala ang laman. Magalit ang hindi natin tanong, walang nakaalam yun. Kinukwento ko na lang sa inyo. Hindi alam nila. Kanya ako kahusay. Sa takot, hindi ko talaga pinalam. Pero kung kinatita, no? Malalaman din nila. Pero puntos ko, ang hirap hilahin ng may sima. Tama ba? Alam niyo ba yung bangon? Kami lagi nang huhuli ng isda. Inilagay namin yung bangon doon sa dagat. Bigyan naman pumasok ay kubra. Oh, hindi dalag, hindi hito. Ang pumasok ay ahas. Nung kukunin niya, hindi ito dalag. Ahas ito. Kaya para makalpas, aalisin mo yung dulo. Huwag mong kukunin sa bunganga. Alam mo, pag kinuha mo sa bunganga, pati kamay mo, hindi mo na mahihilang pabalik, kundi sirain ang banga. Kaya mga kapatid, kapag Holy Spirit talagang gumawa sa iyo, hindi na yan mahihilang pabalik. Kaso lang iba eh, nakakalungkot. Parang hindi yata Holy Spirit ang tumuhog. Amen? Amen o ba? Masakit yun. Pero hindi ka makaalis. Brother Tasio, alam mo ba ang dalag at hita? Yung tilapia. Ay, ako'y umay na sa tilapia, sa totoo na. Pagka ang daming isda, binibili ni madam, pag tilapia, ako naman nangangain yan, di lang mahilig. Bakit? Umay na ako sa tilapia. Sa amin sa tubigan, puro tilapia. Pati hito at dalag. At kami nang uhuli niyan, inilalagay namin sa hasang yung kawad. Tasyo. Tapos saka binubuhol. Kita mo yung isang buhay, pilwagan ng pilwagan, pero hindi makaalis. Alam mo, tunay na Kristyano, pilwag ka ng pilwag. Ari ko, sakit ang mensahe, pastor! Kaya ngayon nagbabad yan eh. Di na babalik, di na. Pero mamaya, dito pa rin.
Di nga? Ilan ang beses kayong bumulong bagsawa ng pastor kang... Di nga? Bakit? Nasasaktan ka eh! Nasasaktan ka eh! Pero bakit andito ka pa rin? Kasi ikaw ay tuhog at huli. Pero yung cut lang, makakalpas talaga yan. Bakit? Hindi naman tuhog yan eh. Kaya nakakatakot yung natitiso sa minsan ng salita ng Diyos at ayaw nang bumalik. If I were you, search yourself. Amen. Amen. Sagyang masasaktan tayo. Ako pa, kung mangaral, Pastor Hernandez nga, inahong-inahong, nakakasakit. Ay lalo ito, kung ipagdildilan, kung iiwain, kung bagay pigsa na hindi malang alalay paghuhugas, kinakalkal pa. Ang inay ko nung ako hinuhugasan sa sugat na nagnaknak, gapiso na. Nagsimula sa pangangamot ng kitche, naging gapiso. Kaya sabi ko sa isang mami, pag ako hinawala, ito ang palatandaan ko. Itong likod, sabi, palatanda pag ikipilay. Nga naman. Hindi, marami naman pilay at least meron akong palatandaan. Kaya daw ako hindi malimutan ng maraming mga tao. Bakit? Akala ko dahil ako'y pogi. Ikaw pala, pilay ka eh. Kaya nga ako nasusura doon sa mga pagkakahihingi ng discount diyan sa Jollibee. Sa SM. Sir ID. Pambirit ng taong ito. Gaga ID pa gaya. Ano? Alam mo, kailangan pa rin humingi ng ID. Gaga ID ka rin! Aba, sa paliwanag kong yun, pag ako nabibili sa Bread Talk, hindi na ako hinihinga ng ID. May discount na agad, automatic. Kaya magaling din yung naimik. Na, ako na may kukuhanan nyo pa ng ID lagay na rin. Ako ganyan magsisinungaling pa. Di nakakalibre ng Bread Talk. Mga tuwiran lang, pag may katwiran. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. May scope, tingnan po natin ang verse. Wisdom, then knowledge. Alam ba yung knowledge? Magkapatid yan, knowledge. Ibig sabihin, ikaw yung binigyang magkaroon ng... Alam niyo ba, isa sa ayaw ko pag-aralan yung history. Gusto ko ang theology kaysa history. Bakit? Enjoy ko talaga ang theology. Pero history, patatandaan mo ka ng mga date. Naku po. Basta ito'y namatay. Kung kailan man yun, basta yung namatay. Pero yung tatanda ko yung lahat ng kung ano, talaga okay, dyan. Okay, Brother Jander. Biyaya. Sa biyaya kayo naligtas. Sa Bible School, tayo nakapasa, biyaya. Sa theology lang naman ako nag-enjoy eh. Pero pagdating sa prophecy, sa prophecy, nag-enjoy din ako dyan. Pero dati sa history, talagang wala akong magawa dyan. Pero yung knowledge, pambira pati pangalan ng taong namatay noon, yung pinanganak ko, yung hari doon, kung sino-sino, pati yung inihian ng taong, yung tanda eh. Ang tindi ng knowledge na yun. Amen? Ang punto ko lang mga kapatid, may kanya-kanyang gift na ibinigay ang Diyos. Ang iba yung miracle. Alala ko yung born again. Sa Lorna. Kasi lagi ako nasa Tanghor, doon ng Good Shepherd, doon sa unahan. May lumapit sa akin, sabi niya, ako pastor ay gifted. Ako yung marunong maghimala. Tinisting ko ito sa pusa. Ano ako, aso? Pagtitistingan mo ngayon. Bakit? Yung aking pusa, medyo paypay ang paa at nangingisay. Aba, ipinalahin ko in Jesus' name. In Jesus' name. Abay, nabuhay eh. Pambira ko yata gusto palakarin ng tao ka rin. Ano? Sige, sabi ko sa kanya. Payag akong ako yung pagpraktisan din. Ngayon, kung ikaw talaga may gift, pumunta ka muna sa regional. Doon ka pumunta sa regional. Ang dami may sakit doon. Kung talaga ikay gifted, magaling ka maghimala, in Jesus' name, lugi ang ospital na yan. Ay, hindi pumunta eh. Bakit?
Sovereign din yung gift na yan. Hindi mo pwedeng i-claim yan. Hindi mo may program ang pagpapagamot. Kaya tama siya ng mga apostol, hindi rin yan laging lahi na sila may healing crusade. No! Diyos lang ang kumikilos sa kanyang puso para magpagaling. Oy, pagalingin mo yan. Pero hindi lahat. Hindi nakaprogram yun. Tapos makikita mo yung mga healing crusade, kita mo namang acting lang eh. Tapos nangingisay pa pag kaya ko din yung mangisay eh, kita mo. Di ka? Di ka niluluko lang tayo ng mga yon. Tama? May gift. Alam mo, ang gift, whether you have faith or not, gagaling ka. Kasi ang magpapagaling hindi yung ikaw, kundi yung magpapagaling. Bakit ayaw? Si Kristo pumunta sa isang lugar na walang pananampalataya, pero siya nagpagaling pa rin doon. Hindi nakaprogram ang pagpapagaling. Nasa kagustuhan ng Diyos kung gusto niya magpagaling. So maraming gift. Ang skip, basahin natin. Marami yan eh. At kung isa-isahin natin, hindi ito yung panahon ko para isa-isahin yan. Ang punto ko lang mga kapatid, may mga scope. For one is given by Spirit of word of wisdom, another the word of knowledge by the same Spirit, verse 9, to another faith by the same Spirit. Talaga mga apostol, mga kapatid, talagang pagsilay na ng palataya. Ewan ko sa inyo, kung kaya inyo. Kaya baga may gift of faith, silver and gold have I none. But in the name of Jesus, tumuwid ang likod mo! Kanya, pitilo pa rin. Bakit? Huwag mong gawin ang hindi iyo. Are you with me? Tapos yun namang sa iyo, ayaw mong gawin. Alamin nyo kung saan ka binigyan. Amen? Ano pa? To another, the gifts of healing by the same Spirit. Kaya yung iyong gift ay patapal-tapal, hindi pwede yan. To another, working of miracles. To another, prophecy, panguhula. Pero taas atin ngayon, panguhula, parang wisdom na rin yan. Pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang scope, the another, discerning of spirits. Ayaw ba? Ang discerning spirit is hindi lang malaman yung between right and wrong. The ability to discern is not only to discern between right and wrong, but to discern the thing almost right. Yun ang sabi ni Spurgeon. Hindi lang malaman mo ang tama at mali, kundi malaman mo rin yung parang tama, pero hindi naman tama. May mga ganyan. Gusto nyo bang inyong discernment lumawak, maging palabas ka ng Bible? Hindi ka maniniwalang lahat na nagtuturo ay sa Diyos. Pag malalim ka sa salita ng Diyos. Then, number 4. Number 4, di ko na po kunin niyo po yung scope na yan. Hindi ko po panahon para isa-isahin ngayon yan. But my point, mga kapatid, hindi pari-pariho ang gift. Pero pari-parihong may gift. Tama? Nasaan ba yun? Nasaan yung aking outline? Parang orange na naman to. Ngayon bang ang outline, ang cellphone na may orange din? Then number 4. The service of the given ability. Yan. Wala akong gift ng miracle. Kung ay meron, matagal akong magaling. Wala akong gift of miracle. Pero ang akin nakikita ay gift of wisdom. Lalo sa sugal. Yun eh. Malakas ako maghalata. Halata ko na nga kayo eh. Parang gusto nyo nang umuwi. Are you with me? May kanya-kanyang linyada. Merong gift of faith, gift of mercy, gift of healing, gift of giving. May mga taong mauubusan sa pagbibigay. Gift yun. Tama? May iba naman
Mamamatay na, ayaw pa magbigay. Meron talagang makusang magbigay. Hindi yung paparinggan mo pa, binanang B, hindi naman nabi. Bananang ba, hindi naman nabi. Pero nyo ba, ang taang may gift of giving, makusa yan. Are you with me? The service of the given ability. Verse 7. Verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ikaw ay binigyan ng karunungan, ng kaalaman, ng ano pa yun? Ng hula, pananampalataya, habag, etc. Sorry, hindi ko yan na-expose, hindi ko yan napanahunan. Kaya tayo binigyan ng kakayahan matapos tayo maligtas. Ayan o. Sa Tagalog, ano yan? Pakilagay nga sa Tagalog. Upang pakinabangan naman. Kaya dapat lahat ng ligtas may silbi sa katawan ni Kristo. Are you with me? Maliwanag ko ba ang Bible? Pakibasa nga ng verse 7. Sabay-sabay. Nakikinabang ba kayo sa inyong mata? Nakikinabang ba kayo sa inyong tainga? Nakikinabang ba kayo sa inyong bibig? Nakikinabang ba kayo sa inyong kamay? Nakikinabang ba kayo sa inyong paa? May sabi ni Pastor Hernandez, ang iyo naman pa hindi na ilalakad, di paputol na. Wala namang biro sa ni Pastor, okay matitiso rin. Napakaseryoso, bigla magbibiro ng gayon. Hindi naman nakakalakad, yung pinuputol mo na. Sabi ko, mahirap po yan. Hindi makapang-watro. Pastor naman ay laging barako agad yan eh. Gumaling na yan. Babarahin ko talaga yan. Ano ibig sabihin? Akala mo itong paa ko, nakikinabang pa ako dyan. Bakit? Di pa ako bibili ng pantalon. Alam mo, kinukuha kong bayawang, 42. Pambira, 42 ang bayawang mo. Siyempre, para naman, maluang pababa. Ay, kahirap na may kinakapit. Di kitang-kita yung bangkong. Kaya pag ako bibili ng pantalon, 42. Bakit? Sa ganang bayawang ko ay 40. Pero ang sagwa, kung bibili ka ng patulos, ang sagwa. Kaya pinalalapat ko, kunwari, makapalang hita. Tama ba? Kasi ang sagwa eh. Kung payat din, di wala na akong nabibiling pantalon. Madali sabi, yung pilay na pa, nga rin napapakinabangan ko pa eh. Kaya may ligtas. Kaya may member ng church. Napapakinabangan ba kayo? Are you with me? Ang sabi? Upang pakinabangan naman. I don't believe sa Kristiyanong SSS. Anong SSS? Save, satiate, and satisfy. Ang tunay na ligtas, hindi pa upo-upo lang. May ginagampanan yan sa Panginoon. Are you with me? Kung hindi ka makahayo, magbigay ka sa Panginoon. Kung hindi ka makabigay, saan ka pa? Manalangin ka sa humahayo. May kanya-kanya tayo. Ako hindi makahayo. Tingnan niyo po ang aking profile. Tingnan niyo po ang ating FB group. Walang araw na walang bagong mensahe yan. Bakit gusto kong magpagamit at mapakinabangan ng Panginoon. Kumusta kayo? Amen. Amen. Binigyan ba kayo ng kakayahan ng Panginoon? Ano layunin? Upang pakinabangan naman. Huwag tayong makikinabang lang. Pakinabangan din tayo. Are you with me?
Si Kik, ano Kik ba yan? Hindi yung isa. Yung walang paa, walang kamay. Nick. Magkatunog, Nick at Kik. Kirk. Nakakatawa, walang kamay, walang paa, nagagamit ng Diyos. Are you with me? Hindi ba kayo nahahamon doon? At saka, napaka-wide ng kanyang ministry. Napakalawak at ang daming natatouch na tao. Ang daming nakakakilala sa Panginoon. Pero walang kamay, walang paa. Kumusta tayo? Are you with me? Ang pastor ninyo, pilay. Hindi nag-aaral. Galing nga kayo, tapos kayo kung anong tapos. Ako hindi nakatapos ng grade 1. Pero may nagpatuwa sa Panginoon. Hindi ako inutil. Kala mo ba masaya kung ako'y binubuhat lagi? No, hindi. Wala lang akong choice. Ayaw ko lagi nang nakakaabala ng tao. Are you with me? Amen? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Dapat tayo hindi lang dalahin. Dumala tayo. Mapakinabangan tayo. Yan ang sabi, upang pakinabangan naman. May sangkap ba kayong hindi napapakinabangan? Gamit na gamit nyo nga mata nyo eh. Kahit hanggang ngayon. Talagang napaka-useful. Di ba? Napaka-useful. Why don't use it for the Lord? Huwag mong gamitin niya sa panunood ng pornography, yung mata nyo. Huwag niyong panuorin niya lang sa break game, sa computer game. Huwag niyong gamitin dyan. Gamitin ang sangkap ng katawan sa katwiran, sabi ng Bible. Ihandog ninyo ang inyong pinakasangkap na hain para sa katwiran. Gamitin natin ating buhay para sa gawain ng Diyos. Mapakinabangan tayo ng Diyos sa kanyang katawan. Ikaw ay nagdi-design, nagbe-verse, nagba-background, gamitin mo yung tuloy. Ipamudmud natin ang talata. Any kinds na pwede mong i-contribute sa gawain ng Diyos, do it heartily, willingly, joyfully. Paggamit natin. At ito hindi pagalingan. Bakit? Iba-iba sa ang kakayahan ng sangkap. Hindi pwedeng magmalaki isang sangkap sa kabilang sangkap. Parehong mahalaga yan. Parehong kailangan yan. Parehong dapat nagpapangsyon yan. Yan lang ang ibig sabihin natin diyan. Upang pakinabangan naman. Are you with me? Parang ayaw ko na matapos dyan eh. Kita nyo, kanina, simple lang tayo. Nahagot na utoy. Kahit nga sa pamilya lang eh. Huwag kang pakaangkang pahila-hila-tala sa pamilya. Nakakatamad kang membro ng pamilya. Pag sa bahay may pakaangkang ka lagi, pakalat-kalat ka pa. Dapat napapakinabangan ka rin sa loob ng pamilya. Gayon din sa church. Are you with me? Amen? Kayo ba'y nagagamit ng Diyos? Ginagamit ba kayo ng Panginoon? Salamat sa mga ng sound system natin. Malaking bagay sila. Amen? Malaking bagay yung mga leader natin sa sub-group leaders. Purihin natin ng Panginoon. Meron tayong mga ganyan. Purihin ng Panginoon dahil tayo may mga outreaches, may mga sumasama dyan. Napakaraming gawain para wala kang magawa. Nakakatakot yung hindi kasali. Baka hindi kasadya, kabahagi. Then number 4. Tinitingnan ko lang kung kayo andyan. Okay. Number 5. Kasi orange, pakimali-mali yung orange na yun eh. Number 5. Dahil para tayo pakinabangan, the self-availability to the Holy Spirit. Verse 11. Verse 11. Sabi nga na sa bang mga ngaral,
The best ability is availability. Ang galing mo nga, asan ka? Tama ba? Ang dami mong kayang gawin. Asan ka? Magaling pa yung simple lang, pero lagi na andyan. Tama ba? Di bali yung hindi tapos ng grade 1, willing naman. Di bali yung pirat ang ilo, ba't lahat yata'y nasa akin? Ako'y bat-bat ng hiwaga. Kaya sabi ni madam, anong nagustuhan ko sa iyo? Eh di, simple lang. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng guide ng Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng guide ng Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Binahaginan ho ba tayo ng kakayahan? Lahat ng ligtas, kung ano man yon, kung saan man yon, lahat may kakayanan. Yun ang ibig sabihin. Pasensya na kayo, hindi ko natuloy-toy ng isa-isa yung mga gift na yon. Pero kayo iniwala, lahat ng ligtas may disenyong kakayahan at may contribute. Tama? Pilipos, Epeso na lang, Epeso 4 verse 11 to 13, dito po ang last. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga pastol. Tapos na po tayo dyan. At ang iba'y propeta, tapos na rin yung another vision, pero foreteller, pwede pa. Yung mga nagpapaliwanag ng prophecy. At ang mga iba'y ebanghelista, meron tayo niyan. Apelyido pa. Diga? At ang mga iba'y pastor. At mga guro, ano layunin? Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng gift ay sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kung ang pastor, guro, ano man kakaya binigay sa iyo, yan dapat ay nagko-contribute, dapat yan ay nagpapangsyon, dapat yan ay pinapakinabangan para sa kalalaki ng katawan. Dapat maging available yan. Verse 13, hanggang sabutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14. Hanggang 14 pala yan. Nasaan yun? Yung gumagawang nagkakalakip-lakip sa tulong ng bawat sangkap. Pakitulong na agad ako. Yun ang kasi ang gusto kong impasiya. Yan na ba yan? Yan! Verse 16 pala yan. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Ayon sa paggawa ng nauukol sa bawat ibang sangkap ay nagpapalaki. Amen. Ibig sabihin, lahat ng sangkap ay gumagawa ng kanyang dapat gawain, maging available, at ito'y nagpapalaki ng katawan. Tama ba? Kayo ba ay katulong sa pagpapalaki? Kayo ba ay katulong sa pagpapalawig? Pagpapalago? Nakatulong. Nakalungkot nga eh. Hindi mo na nga inakay. Hindi mo man lang ma-entertain. Lagi ko nang napapansin, pag may bisita, walang naharap. Mahirap naman ako'y bababa pa dito para ako pa mag-intindi. Dapat kinukusa na natin yan. Amen! Hindi na nga ikaw ang nag-invite. Di ikaw man lamang ang maging dahilan para manatili yung na-invite ng iba. Tulong-tulong yan! Para sa ikalalaki ng buong katawan. Ang malapit pa nito, naakay ng iba, ang ganda-ganda. Huwag naman tayong puro parang ang mga matay kuwago. Wow, ang ganda! Di mo na nga nadala. Dadalain mo pa. Hindi ikaw ang nagdala. Anong ginawa mo? Ikaw ang nagdala. Are you with me? Marami, hindi naman niya bunga, pero siya nagdalang lumayo sa Panginoon. Nakakahiya.
Di ka na nga nag-akay, dinala mo pang palayo sa Panginoon. Ha? Kung kayo nakakaintindi. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya kayo mga babae, pipihuhin niyo muna ang mga lalaki. Kung talagang dadalhin ka na yan sa Panginoon. Are you with me? Amen? Vice versa. Kayo mga lalaki, titiyakin mo rin ang babae. Makakasama mo maglilingkod sa Panginoon. Mahirap na yan. Are you with me? Naabot nyo ba ibig ko sabihin? Ha? Nakakalungkot ang katuwanan yan. Hindi na nga siya nag-invite! Hindi nga nasama sa gawain! Hindi nga nagpo-post ng verses! Tapos magdadala ng isang membro na ayaw na rin sumimba! Mahiya ka sa mukha mo! Huwag mo pipigilin mangaral ng ganito. Bakit? Hindi ka nga mapigil magsalaula ng tao. Tapos pipigilin mo ako maging ganito. Sino ka? Sino ka? Ulitin ko, hindi ka tumawag ng isang pastor. Are you with me? Kaya kayo mga young people, mag-ingat kayo sa cellphone nyo. Are you with me? Kahirap kayo mag-akin ng kalwa at magpatagibay. Tapos ikaw, dadalhin mo lang sa paglayo sa Diyos. Kung may kaliskat kukote, maya ka. Amen? Amen? Kanina, teaching tayo. Nung makakita ko ng orange, preaching tayo. Sa totoo na, basta gumuhit sa aking isip. Nakakalungkot. Amen? Kaya Brother Romel, pag ikay mananalangin, pipihuhin mong maglilingkod kayo sa Panginoon. Tawa naman to si Lance eh. Huwag ka mag-alala, makakalanse ka rin. Ano? Sana pag nakalanse ka, maglilingkod ka rin utoy. Amen? Amen? Tama ba? Maganda sanang tayo'y triangle ang love life. Nasa sentro ang Panginoon. Hindi niyayapakan ng Panginoon. Nagsasalubong talaga tayo. Amen? Mga magulang, tutulungan niyo ba ako sa inyong mga kabataan? Sige, Pastor, walang-wala na eh. Tulong na tayo. Kaya ba, handa niyong walang asawa kaysa magkasawang dalahin mo pa? Tanong mo si Des. Ba't hindi mo tanong mo si Des? Alam mo, pag naliwanag na iyong bait, meron o wala, purihin ang Panginoon. Amen? Lalo sa panahong are. Ha? Kala nyo ga? Ito kayo mga young people, kilig na agad na sabihan, parang nahawi ka ni Aramina. Alam nyo ba, pangalan ng aming baka? Aramina. Ibig sabihin, kahawi ka pala ng baka. Wag. Sabihin mo agad, Pastor, may nanliligaw sa akin. Ayun, isumbong kay Tulpo. Ang problema na yan eh. Kaya napapalipiligro tayo eh. Pwede naman magsumbong sa parents. Pwede naman magsumbong sa pastor. Ay, ikaw yata ang kaliki rin. Tama? Amen? Pero nais ko kayong iligtas. Hindi madali yan. Dapat may 1 milyon ka para lang sa cater. Pag wala, saksakan ka ng cater. Napapasarap patuloy ako ang oras ay wala na. Amen? Ganyan po, pastor nyo.
Tayo ba'y magbubunga pa? Tayo ba'y magpapagamit pa sa Diyos? Tayo ba'y nangangarap pang magkaroon ng school? Nangangarap pa ba tayo makabili pa ng lote? Magpagamit ka. Hindi puro ka pangarap. Magpagamit ka. Tayo ba'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po. Bagaman nandun yung pagkukulang ko, lalo na sa aspetong pag-expound na yung mga scope ng gifts. Pero given, Panginoon, na lahat ng tunay na ipinanganak na muli ay binigyan ng kakanya-kanyang kakayahan. Habang tayo nakayuko nakapikit, kung ikaw ay ligtas,